Brothers and sisters, nahumana ang ato ang preaching series nga Discipleship Empowerment. No, og nindot kaayo ang ato ang mga nadungog og natun-an pinaagi sa ato ang series nga Discipleship Empowerment. No, daghantag natun-an didto, mas na-appreciate nato og mas nakita nato nga ang move of God di ay igsoon, dili na siya subjective. Objective na siya og makita na siya og ang isa sa move sa Ginoo discipleship making. No, nga ang matag usa, no, mo commit, no, nga mo attend ug mo appeal sa discipleship. So karon igsoon ato ang hisgutan naagiapunta sa theme of empowerment. Tungod kay this year 2024, this is the year of empowerment. So ang next preaching series nato ay entitled it as Warfare Empowerment. Warfare Empowerment. No? Unsa may mga katuyuan nato ani igsuon, no? Ang ato ang main goal, general goal ani igsuon, no, nga ang ato ang Kristohanong kinabuhi mahimong madaugon, no? Nga di ka basta-basta mapildi sa tayhop sa kinabuhi, no, og sa mga kalisod nga imong maagian sa imong kinabuhi isip Kristohanon, no, nga naa kay kusog og naa kay kaning gitawag nato nga dihog, anointing, gahom nga mudaog sa matag gera nga imuhang ginasagubang og sagubangon sa future igsoon. Nga tuang objectives very simple. First, overcome temptation. Muna first objective nato sa warfare empowerment. No, kay mo man gera igsoon. No, mahimo kang madaugon nga Kristiyano pag kaya nimo mo-overcome og temptasyon. No? So that's the first objective, overcome temptation. Second, fight opposition. No, sa imong Kristohanong kinabuhi, unsa ba ang mga oposisyon nga nag-exist? Nga matingala ka, no, nag-serve ka, nisunod ka sa Ginoo, ma-feel nimo na grabe ang opposition. First, grabe ang temptasyon. Grabe, left and right, bisag asa ka mulingi na temptasyon. No, so you are under attack, no? Ang opposition, nagsugod na unta ka. Sabay nakatesting ana. Nag-ingon na kasi mong kaugalingon, New Year's resolution, mabasa na jud og Biblia. Mo appeal na jud og prayer meeting. Musimba na jud ko, walay absent 2024. Pag ingon nimo musimba na jud ka, walay absent, wa ka kasimba. No, naka-absent na noon ka. No, opposition, naa na siya igsoon, nag-exist na siya. No? So kailangan ma-overcome na, kailangan makabalutang nga makigbatok ni ana ug ikatulo, defeat demonization. No, the higher level of warfare nga pag naa manggaling igsoon, no, kay naa man gud koy kaila ba nga pastora, no, nga naay na demon possess. Tapos namay na demon possess, so nangayog tabang apil siya gipangayo ag tabang nga pastora naay na demon possess adto ba. Ingon si pastora, ay kamo lang dito diri ra kus balay. Kay nahadlok siya. No, nahadlok siya kay dili siya sanay og dili siya ready mo atubang og demonic possession. Napod mi sa una sa Catholic Charismatic, Youth for Christ man ko sa una. No, naay na demon possessed daghan kaayo sa usa ka youth camp. And then desperate move, so nanuktok dito sa kumbento, nangangyo kay father nga mutabang. So niingon pod si father nga dili ko pasensya na kayo, dili ko katabang ninyo kay wa ko kaandam, wa ko ka fasting. So ang gibuhat ni Father, gitagaan lang sila og holy water, ug mao toy gigamit nila. No, naay mga unana nga challenges nga wa nimo damha igsoon na kinahanglan andam ka isip Kristohanon kay dili pasabot nga naatay titulo, leader ta sa usa ka religious nga organization, andam ta. Og naatay gahom og kaya nato mupildi aning gitawag nga demonization or demonic harassment. So tulo, overcome temptation, fight opposition, and defeat demonization. So nga to ang lesson number 1, our first lesson for this preaching series, the battle that should be won. The battle that should be won. No, ato ang hisgutan, tanaw nato, tukion nato igsuon kining naa, kaning gitawag nga the fall of man in Genesis chapter 3 verse 1 to 6. Kining higayon sa Biblia nga si Adan ug si Eva napildi sa gera sa ilang pagtuo. Gititulahan ako siya, the battle that should be won. Nga naman, supposedly, nag-expect ang Ginoo sa ilahang nga mudaog sila sa gera.
nga ilahang giatubang igsuon, o kinahanglan matun-an nato unsay pamaraan didto ni Satanas nga iyang strategy ba nga hantod karon very very effective against Christians. Ug unsa ang mga counter attack sa mga Kristohanon para dili mudaog si Satanas sa atoang kinabuhi igsuon. Mo nang gitituluhan ako siya, the battle that should be won. Kay wala nag-expect ang Ginoo nga mapildi sila. No, ang always declaration sa Ginoo labi na sa mga Kristohanon nga mudaog ka, mo kay nang niingon si Jesus, gigamit pod sa atong MC ganina, take courage for I have overcome the world. No, in this life you have many troubles, but take courage, I have overcome the world. So ang goal ug ang desire ni Jesus is kitang tanan mahimo tang madaugon igsuon. So nindot kaayo nga ato aning tan-awon kay mao ni pinakaunang nga gera sa pagtuo nga nahisulat sa Biblia. Pinakaunang nga gera kung asa ang tao napasubo igsuon, kung asa nakita, kung unsay grabing kapakyasan na hantod karon kita nakabati sa kapakyasan ni Adan ug ni Eva. No, kay sa una immortal man, no, wagay sinina sila sa una. Shameless sila. No, shameless, blameless. No, ug wala sila power struggle, walay before sila nakasala igsuon, walay giingon dadto nga ang asawa mosabitar sa bana o ang bana mosabitar sa asawa, wala na, dili na issue sa una. No, walay problema sa kwarta sa una, di nila kailangan sakyanan. No, karon grabe kailangan na to. Di nila kailangan sinina. Mga bulawan, di nila kailangan perfect ang ilang kinabuhi igsuon, pero sa dihang napildi sila sa gera, sa pagtuo. No, didto nagsugod ang kalisod. No, hantod karon naramdaman nato igsuon. So basahon nato Genesis chapter 3 verse 1 to 6. No, gingon diri in verse 1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals that the Lord God had made. He said to the woman, did God really say you must not eat from any tree in the garden? No, in verse 2, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. So giricall ni Eve ang giingon sa Ginoo sa iyaha. No? Nga pwede nimo kaunon tanan, except kanang naa sa toliwala sa Eden. Di nimo pwede even gunitan kay mamatay ka. In verse 4, niresbak pod ang serpent. You will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. No, in verse 6, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were open, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. And so the rest is history. Mauning takna igsuon nga nag-fail ang humanity. Simple lang kaayo ang bilin sa Ginoo. Simple lang kayo. Ayaw kauna ang prutas nga naa diha sa taliwala sa Eden, the fruit of knowledge of good and evil. Ayaw lang kauna. Pwede nimo kaunon tanan, apil ugat yuta kauna. Pwede no, pwede kaunon. Apil mga ok-ok, no, mga exotic food, pwede kaunon. No, basta ayaw lang yun ang kahoy diha sa middle. Ayaw lang yun. Pwede tanan, hilabtan nimo ayaw lang gyud na. Og sa dihang, no, gitintal si Eve. Og generous kay si Eve sa iyang bana. No, pag natintal man siya, generous kay wa, na kan man na. No, na may mga kailan no nga pag mga binuang gani, grabe ka generous. Ba yusi bay. Panghatag lang mga yusi, mahal ba yung yusi ron. No, inom mahal ba yung inom ron, pero generous kayo. No, si Eve generous kayo. So pinaagian ni igsoon kini nga senaryo na atay 8 demonic tactics nga to ang makita and ways how to overcome them.
No? Pinaagi ani very simple scenario pero 8 ka demonic tactics ang ato ang makita igsoon. Pero dili 8 akong iwali karon kay mapasmuhan gyud ta. No, tulora. No, tulora para next Sunday mo balik mo. Di ba? Para napa mo abangan ba? No, so the 8 demonic tactics and ways how to overcome them. Number 1, demonic tactic, the element of surprise. Ingnan mo ang katapad, surprise. Oh. Kinsa ba dinhi wala nakatisting nga nakuratan ka? Di ba? Sa dihang nakuratan ka, nagkayamukat ka. Di ba? It's very common tactic. Ginagamit kini sa gobyerno. Ginagamit nila sa mga pulis. Pag naay mga operation, bypass operation, they always use this kind of strategy, the element of surprise. And unfortunately, mao ni gigamit ni Satanas against Adam and Eve. Element of surprise. No? Mabasa na to in Genesis chapter 3 verse 3. Out of nowhere, nikalitlag tingog si Satanas. Out of nowhere. Walay nangutana sa iyaha, walay nang invite sa iyaha, ning kalit lang siya og tingog. That's the attitude of the devil. No? Mabasa na to in Genesis chapter 3. No, ang gingon din in verse 1. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. And then next statement, he said to the woman. So nikalit lang siya istorya, nikalit lang siya og bungat og mga pulong maski wala siya pangutan-a. Strategy na ni Satanas igsoon. No? Kinsa ba diri natintal kay gusto nimo matintal ka? As much as possible nagaiwas ta, di ba? Amen? As much as possible. And kasagaran sa inom, pirmi ka ma-surprise. No? Ako may agaw sa una, uy, Glenn, respeto ba? Magian lang nimo dito sa Kantos, Bunawan. Mapasubo jud ka. No? Tagbaw jud ka grason. No? Kay naningkamot ka, nga magtinarong, naningkamot ka, nga ang imong kinabuhi somehow, musubay siya sa unsay tama. Pero unfortunately, igsoon, the element of surprise is very effective against us. No, daghag time sa to ang kinabuhi nga namali ta, nga nasipyat ta, nga nahiagom tag kapakyasan tungod kay wa ta kaandam. No? Wala ta kaandam. Na-surprise ta. No, ug maupod ning nahitabo kay Eve. Wa siya nag-expect nga ang serpente musturya man di ay. Abi niyang si Adan lang iyang kasturya ba? No, abi niyang tao lang ang iyang kasturya. Apil ang bitin musturya man di ay. Kuyawa ba nilang lugar oy? No, naba mo'y tao kaila nga musturya sa dug mga iring. Musturya og mga iro, di ba? Na din ay basis igsuon kay in Genesis ang tao musturya man di ay og mga animals. No, di ba? Na mga pet lover, di ba? Kuyaw kayo apil ang mga lover og mga tanom, di ba? Istoryahon gid ang mga tanom para mo bulak og maayo ang mga kuan. No? Na din na siya history igsuon, no? Makita din nato na nga sa sugod in the very beginning, no, maunay strategy ni Satanas. Wala nimo damha, wala nimo gi-expect, wala nimo gi-invite pero nikalit lag tingog. Nikalit lag butho sa imuhang tungod. The element of surprise. Now in 1 Peter chapter 5 verse 8 to 9, according to Apostle Peter, stay alert, watch out for your great enemy the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So this is the attitude of the devil. This is the attitude of the devil. Magsige siya laag, magsige siya og lakaw, magsige siya og bahis sa dalan, magsige siya og pangita og tao nga iyahang biktimahon. Mo nang di nimo siya kailangan i-invite kay mo adto gina siya, and the right timing for the devil to attack is when you are unprepared. It is when you are unprepared. Muna ningon si Apostle Peter, stay alert. Watch out for your great enemy. Kay mura sa leon, magsigig bahis, magsigig suroy-suroy. Magsigig o pangitag biktimahon. Pag prepared ka, di ka niya duulon, kay useless.
No, ang iyaha lang ginapangita kinsa ni mga Kristohanon nga kumpiyansa kayo. Kinsa ni mga Kristohanon nga walay spiritual urgency. Kinsa ni mga Kristohanon nga spiritually blind. Dili ka detect, dili ka kita. Og sa dihang pagmakita na niya ang iyang biktima, mo atake na siya. No? That is our great enemy according to Apostle Peter. In verse 9, stand firm against him and be strong in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. According to Apostle Peter, mga kalisdanan sa kinabuhi na ikalabutan si Satanas. Igsuon. Mga kalisdanan, mga butang sa kinabuhi nga naghatag nimog struggle, depression, anxiety, mental illness, spiritual drought, no, mga spiritual problems nga nag-exist sa imong life, ayaw pag-ingon nga is just a human experience. Wrong. Because the goal of the devil is to devour your soul. The goal of the devil is to devour your soul. And his first tactic is to surprise you. Dili ka niya duulon pag nakita niya nga nakaandam ka. Kuyaw kayo. Nganong unana man si Satanas igsoon? Nganong di man siya muduol og tao nga nakaandam? It's simply because the devil knew that he cannot win against Christians who are truly spiritually prepared. Kabalo si Satanas nga di wa siya bout. Di siya kadaog. Mo nang iyang biktimahon katurag yung wa kaandam igsoon. Katurag yung wa kaandam, katurag yung mga tao nga kumpiyansa kaayo spiritually. Pero kung spiritually prepared ka, di gina siya magkamali og duol kay mabunog man siya. No, mabunog man siya. No, based on our experience, mao na ato ang nakita igsoon. Sa panahon nga spiritually dili ta okay, didto mo sulod si Satanas. Sa panahon nga wala ta nag-expect nga makasala ta, didto hinuon ta nakasala. No? Sa panahon nga makaingon ka nga okay ra kayo ang panagat, okay ra kayo ang dagan, didto man hinuon ta nagkagubot igsoon. No? Muna mga magtiayon. Ano sa mga problema sa mga magtiayon, oh. Di ba? Sa altar ba ya? Till death do us part ba na sila? Nya grabe yung mga promises, di ba? Hinilakay pa dito sa altar. Oh, hinilakay pa. Grabe. Oh, day 1 in their married life. Warfare. No, kay naglalis na, kinsay mahugas og plato, kinsay manglimpyo, kinsay masunod, no? Asa mangaon, unsay paliton, unsay i-prioritize, refrigerator ba or washing machine. No? Daghag mga instances nga dili prepared pero nagkagubot og daghan kaayo apil na karon natay madungog nga tungod lang sa posporo nagbulag. Posporo lay gigamit ni Satanas. Nagbulag mga magtiayon. Sa US, hagok. Tungod kay palahagok ang partner, nag-divorce. Yeah. Wa kaandam. Oh, I'm sure, nadungog naman Ginoo, wa pa nagminyo. Grabe. May mga camping-camping. No, sa US, na siya, isa na siya sa ground nga nagbulag ang mga magtiayon. Yeah, and the devil, no, wala siya laing tumong para i-destroy ang ato ang kinabuhi igsoon. No? So, unsay tambag ni Jesus in Matthew 26:41. Muna yung ingon siya mga disciples before ang paglutos. Keep watch and pray so that you will not give in to temptation, for the spirit is willing, but the body is weak. That's the advice of Jesus. Kung gusto ka mo daog sa temptasyon, watch and pray. No? Watch and pray. Yung naman katapad, watch and pray. Yes, watch and pray. No? Ayaw lang ng pray ka, masigira kag piyong, di ka mo tanaw. Tanawa gyud, no? Tanawa, basaha. Unsay ginabuhat ni Satanas sa imong kinabuhi. No, you watch and pray so that you will not give in to temptation. No, this is the remedy of the devil's the element of surprise tactic. Pwede man yun na siya mo doon sa imo pag ready ka.
And if you keep on watching and praying, according to Jesus, you will not give in to temptation. The very reason why there are Christians, they gave in to temptation because they don't watch and pray. No? Mga pastors, madungog nimo karon, grabe. Mga skandal. Unsay nahitabo sa ilaha, pastor na, nagwali na sa pulong sa Ginoo. Nabulasot gihapon. No, nakabaton gihapon mga skandal nga di mamao. No? Ngano na hitabo man na siya igsoon because dili pasabot nga naa kay titulo, dili pasabot nga pastor ka, dili pasabot nga dugay na ka nga Kristohanon, garantiya na nga di na mo saler si Satanas sa imong kinabuhi. Because if you don't watch and pray, you will give in to temptation. If you don't watch and pray. No? So important insights to remember. The devil will strike in the time that you are unprepared. Always remember that. This is the way of the devil. Ang demonyo mo attack na siya sa panahon nga dili ka ready. Amen? Sa panahon nga dili ka ready, mosulod yun na siya. Ikaduha, overconfidence and self-reliance must be surrendered. Kay mao ni siya. Ngano ang usa ka Kristohanon dili siya prepared spiritually? Kay overconfident. Kaya ra kay ni. Brad, invite sa mga ba, nagapat session man na sila di, ay, naginom-inom man na sa mga barkada. Okay ra, Brad, God is with me. Di ko matintala na, kaya ra kay ni. Overconfident ba? So, madto kag bar, okay, God is with me. Kaya ra gyud ni. No? Allah, nagsayaw-sayaw na doon, nag-ledge dancing na. God is with me. Kaya ra gyud ni mo, piyong lang ko. No? Kumpiyansa kayo, og na sukamod gyud. Daghan ba yagunani igsoon? No? Nga ginatry nila og reach out ang ilang mga friends, apil to mga loved ones sila. Ginasabay-sabayan nila sa inom, ginasabayan nila sa ilang mga kalaki. Pero ang ending sila man hinooy na bira og nadala. No? So, overconfidence and self-reliance must be surrendered to the Lord. Third, watching and praying is the remedy of a surprise attack. Watching and praying. No? Always remember, pag mahuyang na imong pag-ampo, prayer life nimo, diha na mo attack si Satanas igsoon. Ana gina. Pag spiritually strong ka og you keep on watching, nahimo jud kang magbalantayon. No, di gyud na siya mo dare igsoon kay kabalo siya sa iyang kapadulngan. So that's the first one, the element of surprise. The second tactic of the devil is the question of trickery and doubt. The question of trickery and doubt. No, in Genesis chapter 3 verse 1 to 3. Basa na to din eh. No, unsay unang gibungat ni Satanas kay Eve, did God really say you must not eat from any tree in the garden? No? Ang attack ni Satanas, kung attack manggaling sa igsoon, that's always in a form of question. Sure ka, bawal na. Sure ka, maka-addict na. Sure ka, kaya na. Sure ka, nag-ingon ng Ginoo nga mali na. Naabaday na sa Biblia. Wala man na, igsoon, in a form of question. Then in verse 2, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Ang first paon ni Satanas is a form of question. The question of trickery. Gitagaag doubt. Tagbawag recall si Eve. Taysa. Ang gingon ni Satanas, did God really say nga di ka mukaon sa tanang prutas nga nasa garden? Diba? Deceiving kayo, no? Tapos ni-reply si Eve, dili man po tanan. Isa ra may gibawal. Nga di jud gunitan, kay mamatay ka. No? So, ang strategy, igsoon, is always in a form of question. No? Mukalit lang nag-come up sa imong hunahuna nga mag-doubt ka even sa pulong sa Ginoo o magunahuna ka murag ni ingon magito si Lord ba? No? Pero naimingon, nabadyo ingon, asa may verse be? No? Nay mo converse sa imuha niya, matingala ka, abi ni mo, ikaw lang to. Si Satanas na day mo ka-converse, igsoon. No? And 2 Corinthians chapter 11 verse 3,
Gingon ni Apostle Paul, but I fear that somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. Nahadlok si Apostle Paul. Kaya ang mga Kristohanon sa Korinto, igsoon, no? Nga mailad sila sama ni Eve nga sa pagpangilad ni Satanas, igsoon, no? Eve was deceived by the cunning ways of the serpent, and the strategy of the serpent is the question of trickery. I-trick ka in a form of question. The devil will tempt you to doubt God's word. The devil will tempt you. Sa panahon nga naglisod ka, sa panahon nga you are very in need, tapos you keep on holding the Word of God. The Word of God says, with Him all things are possible. John 14:14, ask anything in my name and I will do it. Di ba? Una naman ta, pag magkalisod ta, karon ng demonyo, moingon man, sure ka that anything is possible? Sure ba ka nga whatever you ask, anything in a prayer, asa naman ron? Asa naman ang mga tubag sa imong pag-ampo? Gikalimtan na ka sa Dios. Ang mga promises, ang mga words, dili na tinuod. Sige kag keep, sige kag memorize og mga verse, pero wala man kay nakita nga result. Gipasagdan naman kas Ginoo. No? That's how the devil saturate the mind of a doubting believer. Magsugod na siya sa pangutana igsuon. Kay ang strategy, no, mauna siya. First, the element of surprise. Next is the question of trickery and doubt. And Colossians chapter 2 verse 8, gingon din ni Apostle Paul, don't let anyone capture you with empty philosophies and high-sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. High-sounding nonsense. Empty philosophies. Usahay mo try tag memorize og mga verse gikan sa Biblia. Gina-memorize nato naning kamot jud nga mahimo tang maisugon. Pero later on tan-aw nato murag failure man ang pulong sa Ginoo. So didto na ta sa mga empty philosophies. Mukuha na taghugot kay Mahatma Gandhi. Mukuha na taghugot diha kay Aristotle. Kala mga philosophers diha sa human history, kay para sa tuwa ang pulong sa Ginoo is not enough. And the devil is indeed successful. Because the first goal, first is the element of surprise. Ang second is i-trick ka. I-doubt, tudluan ka nga i-doubt ang pulong sa Ginoo. Now, important insights to remember. The entry of demonic attack is always in a form of question against the Word of God. Kinsa ba dinhi igsoon nga sukad nga nag-keep ka, sukad nga nag-memorize ka og pulong sa Ginoo, wa jud ka nag-doubt ever since. Pastor, sukad jud pastor na encounter nako ng Matthew 19:26. With God all things are possible. Wa jud ko nag-doubt ana pastor, na ba yon ana diri na exist? Most of the time, daghang tag time igsoon nga nag-doubt ta. Daghang tag time na nagduha-duha ta. In other words, daghang time nga you are attacked by the devil. You are attacked by the devil. Because that's the way of the devil. The entry of demonic attack is always in a form of question against the Word of God. Second, the main point of this kind of attack is not to get the right answer, but just to get your attention. Kuyaw kayo igsoon. Di ba? Ni Ana ang serpent. Did God really say nga bawal mo kaon sa tanang prutas nga na sa Eden? Nangutana na igsoon, actually, dili para makuha tama nga answer. No, di na mo ang goal ni Satanas. Nganong tagaan ka niya og question, doubt sa imong mind, dili para mo tubag kag tama. No, kay walay goal si Satanas ana igsoon, di niya kailangan og tama nga tubag. No, ang goal lang niya is i-distract ka o kuhaon niya imong attention. Ha? O it's very effective. Kay si Eve, number one, si Eve and then si Adam, sa dihang ni storya,
si Satanas, nakuha niya ang attention ni Eve. Kaya kung wala ni tingog ang serpent, di man nila makita, ma-appreciate tong prutas nga gibawal igsoon. Wa man sila ni tanaw. Yan itingog man. So naki-converse siya. So nakuha ang iyang attention og nakita niya ang prutas. Pero before that, gilabyan-labyan ra na nila igsoon. Strategy. No? Dili para makuha tama nga tubag, kundi para makuha lang ang imong attention. Temptation. Mao man na usually. No? Para makuha lang ang imong attention. No, dili para makabalo ka nga mali na, kundi makuha lang ang imong attention para makafocus ka diha og mamali ka. Ikatulo, to counterfeit the devil's trickery, you have to ignore it and make yourself be occupied only to the Lord while thinking. Unsay nahitabo igsoon kung ang gibuhat lang ni Eve sa dihang gipangutana siya, did God really say mabawal mo kaon sa tanan? Tapos tanaw ni Eve, tubag siya. Pag tubag niya, tapos siya lang gi-ignore. Ay, nonsense, maning bitina niyo eh. Walay sense kastorya. No? O niya, gibuhat lang nila ang sugo sa amahan nga subdue the earth and multiply. Di ba? Imagine na, muna yung trabaho, subdue the earth and multiply. Wala kay time eh. Kung sinusuho na nimo. Di ba? Isa na yung anak dire. No? Lisod na, wala kay time. Para sa kuha ganina o gikalintura ako ang itong kinamanguran. At tibok kadlaw, nasikog mata, kay painom og tambal, ana, sigig ampo. Gracias Ginoo, pagka alas 5:30, kay paimnom ng tanong paracetamol, wa na gikalintura, palakpakan na tong Ginoo. No? Kung giseryoso ni Eve o ni Adam, igsoon ang mandate sa Ginoo, go to the world. No? Multiply and subdue. No? The world, then wa sila'y time. Maminaw sa mga high-sounding nonsense and empty philosophies from the serpent. Tungod kay, busy sila. So, ang sikreto day igsoon, no? If busy ka for the Lord, wala kay panahon maminaw sa taktik ni Satanas. Ingnan mo katapad, be busy for the Lord. Be busy for the Lord. That's how we counterfeit the devil. For example, si David, King David, very simple o very pinakasikat nga example. No? The man after God's own heart. Warrior kaayo. Pero sa dihang usa ka adlaw ni ana, panahon sa tinggera, nagpabilin siya. Nagpabilin si King David. No? Og niingon siya nga, kamo lang sa makigera dato, diri ra sa ako. Nagrelax-relax lang sa siya. So unsay nahitabo ni King David, sige tambay dadto si second floor. Unya, ilahang lugar sa sauna, ang CR, wa may atop. Naligo man si Bathsheba. Imbes na mo adto siya gera, nakita na noon siya datog di mao. Nakasala na noon siya. Gipanish na noon siya. Nagkagubot ang iyang household. Nagtinaydrunay ang iyang mga anak. Girape sa iyang isa ka anak ang iyang anak. Gipatay sa iyang isa ka anak ang iyang anak. Nagkagubot ang kinabuhi ni King David. Kung unsay loophole, nagrelax-relax lang siya. Ang mandate sa iya, go and make war against the enemy. Pero nagpabilin siya. Iharang gisagdaan ang iyang mga generals nga makigera. So naalang siya dito, hayahay kay King David, sige lantaw-lantaw dito, ang mapila mga, unsa na lang yung nakita dito igsoon. So nag-fail siya. O gimahayan niya sa tibok niyang kinabuhi. Amen? No? So, if you are not occupied with the things of God, the devil will strike you. No? The third strategy of the devil against us is third, the assault of lies. First, the element of surprise. Second, the question of trickery. And third, the assault of lies. Ang gamito ni Satanas, always bakak yun na siya igsoon. Di na siya mogamit o kamatuuran. Always remember that. The devil will never use truth against truth. The devil will always use lies against the truth. Because that's how the devil works. No, in Genesis chapter 3, verse 1 to 5. No, gingon din
No, nag-question ng serpent, did God really say you must not eat from any tree in the garden? And then the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. And verse 4, diri na. Element of surprise. The question of trickery and doubt to get the attention of the victim. First is surprise ang biktima. Paghuman kwaon ang attention sa biktima. Og, diri na, in verse 4, diretso na, blatant na kayo, niingon ang serpent, you will not certainly die. Klaro na kayong bakak, iksoon. Klaro na kayo nga oppose, no, kontra sa unsay giingon sa Dios kay Adan o kay Eva. Nga pag mukaon sila, mamatay sila. In verse 4, dito na ni sulod ang bakak ni Satanas. You will not certainly die, the serpent said to the woman. Og nidungag pagyud siya. In verse 5. For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil. Kita ninyo? I-surprise ka. Pag unprepared ka, impas ka. Ikaduha, no, question of trickery and doubt. Kwaon lang imong attention. Pag ma-focus sa imong mind sa problema o dili na sa pulong sa Ginoo, magkagubot na imong kinabuhi igsoon. Pag ang imong mind ma-focus na sa question of doubt, no, sa negative side of your life, then magkagubot o magkamuritsing na imong kinabuhi o di nakaka-recover. First, is-surprise ka. Ikaduha, kwaon na imong attention para imong unahuna dito ra ka magtan-aw sa mga negative nga butang nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi. No? Ay mo na strategy. Ha? And then, bakak dayon ang itudlo sa imuha, sukwahi nga unsay nahisulat sa Biblia. And 2 Corinthians chapter 11 verse 3 to 4. But I fear, Apostle Paul said, somehow your pure and undivided devotion to Christ will be corrupted, just as Eve was deceived by the cunning ways of the serpent. In verse 4, yang girebuke ang mga taga-Korinto. You happily put up with whatever anyone tells you, even if they preach a different Jesus than the one we preach, or a different kind of spirit than the one you receive, or a different kind of gospel than the one you believe. Uyaw kayo, igsoon. Ang taga-Korinto, na sila'y problema. Ang problema ni Apostle Paul, kay magsigi og paminaw og wali nga wa diri wa didto. No? Okay ra sa ilahan ay magwali nga lahi nga Jesus. No? Karong panahon na ay nagwali nga si Jesus South Korean. Kabalo mo ana nga nay South Korean nga Jesus? Naana diri sa Davao daghan na sila. Ang logo nila, we exalt you Jesus. Mo na ilang logo nagtukag si Jesus na nga ato ang Jesus nga naa sa Bible, dili. Nagtukag si Kibuloy na, dili pod. We exalt you Jesus, South Korean na, founder na nila. Oh, napad yun sa ka-church from China, ilahang Jesus, founder sa nila. Babae pag yun. Daghan kay naglipana nga relihiyon karon igsoon nga lahi ug sukwahi sa unsay nahisulat sa Biblia. Pero according to Apostle Paul, sa una pa rin na nag-exist. Naaday mga tao sa una nga moadtog mga kasimbahanan, muwali og lahi nga Jesus, muwali og lahi nga espiritu, muwali og lahi nga gospel. No, unsa ba nga gospel karon na nisikat? Prosperity gospel, hyper grace gospel, by works gospel. No? But not the true gospel of our Lord Jesus Christ. No? So pinagi ni ana igsoon, no, grabe kayo nangilad si Satanas, o grabe kayo ang pagpangilad nga ang bakak mao gi number 1 niya gamiton, kay nga naman igsoon di man siya musaksid kung kamatuoran ang ihang gamiton. Amen? Di man siya musaksid. So kailangan bakak yun iyang gamiton. O unfortunately, ang mga taga-Korinto, mudawat rasad sila, bisag kinsalay musulod silang simbahan, bisag kinsalay muwali sa pulpito. Maminaw sila, okay rasad kayo sa ilaha. Now, important insights to remember. Remember this. The greatest goal of the devil is to make you fall into sin. Muna'y pinaka-goal ni Satanas. Nga mag-fail ka o makasala ka. Kaya mo man yung gibuhat kay Eve o kay Adam. Perfect sila.
perfect ilang life. Wala sila gikinahanglan because everything, no, grabe, gi-provide sa Ginoo tanan. Di nila kailangan ng mga skincare. Yes, di nila kailangan magpasalon. Walay kalunggo that time. Walay mga bugas-bugas. Di ba? Perfect kayo ang imahe sa tao. Unana sila gibless. Di ko nila kailangan sinina alahas para magwapa o magwapo sila. Oh. Wala gyud. Wala na hisulat ang pangit sa una. Puro lang gwapa. Wa sila kailag unsa ng pangit. Oh, perfect kayo. Pero sa dihang nagsucceed ang serpent og nakasala sila, didto na sila kailag na agiday pangit. Napangit ang ilang kinabuhi. Nalayo sila sa sabakan sa Dios. Napariwara sila. Di nila kailangan manarbaho para makakaon, pero nanarbaho sila. No, manganak nga painless. Pwede manganak nga walay sakit, pero sa dihang nakasala, nanganak nga haskang sakita. Cesarean pag yun. Karon. Grabe ang suffering. Ang goal lang ni Satanas is to make you fall into sin. I-surprise ka niya, kuhaon niya yung mga attention, tagaan ka niya og doubt, pero ang iyang bottom line, target, iyang goal lang si mong kinabuhi, makasala ka. Pag once makasala ka, then impas ka, igsoon. You will be separated from God. Second, lies are necessary demonic tactic to oppose the truth. Pag nakay madungog nga bakak, igsoon, ayaw na pagunahuna og kadaghan, you are under attack. You are under attack by the devil. Musimba ka og Domingo, naay tingog ni ingon sa imuha. Nganong magsige magkagsimba-simba unsa may naa ana? Makaayo ba na sa imuha? Wa na ini tingog ana, kinsa man na? Diyo ting imuha ng mama? Dili. Si Satanas na. Nagpaluyo sa imong mama. Nagpaluyo sa mga tao nga gamito niya para i-oppose ka. Para di ka kapadayon sa imong pagpangalagad, pagsimba, pagdayig, pagsunod kang Kristo, igsoon. Naasay gamiton nga mga tao, pero behind that, the spirit is the serpent. And the goal of that serpent is to make you fall into sin. And the goal of that serpent is to oppose the truth using lies. Amen? Di man ni siya bag-o sa tuwa igsoon. Klaro man kay ni siya, na-experience naman nato ni. No? Ang desire sa Ginoo nga next time di na jud ka mapildi. Amen? Ingna mo katapad, next time di na ka mapildi. Di na jud ka mapildi next time. No? Kabalo naman ka. No, mao man jud ni. Ikatulo, there is no other weapon against the lie except the truth. There is no other weapon. You cannot use lie against lie. You only use truth against lie. You can defeat lie if you will use the truth. No? Pag naay mangutana sa imo, ano sige magkagsimba-simba? Unsa makaayo ba rin na sa imo? No? Unsa man nga kamatuoran ni mga gamiton? John 14:6. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No, mo na giingon sa pulong sa Ginoo. No? It is not the religion that can save. It is not your good works that can save you. It is Jesus Christ. No? Pag kamatuoran imong gamiton igsoon, pag tirahon ka ni Satanas, mahimo pa kang mangwawali. Truth man. O may lain. There is no other weapon against the lie except the truth. No? So we remember, no, the element of surprise, another a tactic, the question of trickery and doubt, and the assault of lies, they are very ancient. They are very familiar, igsoon. Dili na siya bag-o sa ato. Ikadaghan na ta na sukamo, ikadaghan na ta na dagma. Amen? No, naba diri wagi na dagma ever since. Tanan man siguro kita, no? No, tilaw mo kita na, no? No, naulawan ta, nagmahay ta, kung pwede pa lang ibalik, kung pwede tinuod pa lang ang time machine. No, mabalik ka. Kaya gusto nimo i-correct ang imong nabuhat sa una. No? Katisting ta ani, and they are all true. Now, word to remember, to remain in the ground of victory, Christians must continue to watch and pray to avoid being caught off guard by the enemy.
when attacked with lies, we should retaliate and push the truth of God's word until the lies cease to exist. Amen? Let us all stand.